Paano ba matututunan ng isang beginner ang pag-finger pick style na paggigitara? Yan ang tanong na mahirap sagutin. Hello, paring ganito. Mahirap sagutin yan kasi hindi naman lahat ng tao ay pare-parehas ng abilidad na matutunan ang isang bagay. Diba? Kaya nga sa eskwelahan, merong hindi nakakagraduate at meron din namang mabilis gumraduate. Diba? So, yan munang katotohanan na iyan. Kailangan nating tanggapin na hindi lahat ay pare-parehas na mabilis matututo. Diba? Hindi lahat malilinawan sa mga tutorial. Yung iba pa nga, ang sinisisi yung naggawa ng ang sinisisi yung nagtuturo eh. Ba't di ro niya makuha? Kaya ito, magbibigay ako ng tips sa pag-aaral ng guitar finger pick style para sa baguhan. Itong mga tips na ito, kada sitwasyon. Actually, hindi ko na kailangan magbigay ng tips sa mga mabilis maka-catch up, 'di ba? Kasi kahit manood lang sila ng video, yung mga theory, medyo mabilis silang maka-pick up, no problem sa kanila. So, ang magbibigay na lang tayo ng tips doon sa mga nahihirapang pumick up na mga napapanood nilang videos sa YouTube o kahit saan SOCMED. And then, magbigay tayo ng sample. Itong napakadaling sample, Twinkle Twinkle Little Star. Alright? Unang tip, bakit ito ang kantang ibinigay ko? Unang tip, wag muna kayong mamili ng kantang gusto nyong pag-aralan kung kayo ay baguhan. Kahit hindi sa finger picking, kahit hindi finger style, kahit yung basic guitar. Wag muna yung mga mahihirap, wag muna yung mga gusto nyong tugtugin ang pag-aaralan nyo kung ikay nag-uumpisa pa lamang. Di bali kung sadyang madali yung tugtog, pwede. Ngayon, kung talagang napakahirap, wag mong pilitin. Wag kang magtatanong na bakit hindi ko magawa. Aba, kung mahirap yung kanta, mahirap yung kanta. Okay? Hindi ikaw yun. Kahit medyo marunong, kung mahirap talaga yung kanta, hindi niya magigets kagad yan. Okay? Kaya, wag muna yung gusto mong gawin. Wag muna yung gusto ng crush mo. Ha? Okay? yung mga madadali lang kahit hindi mo gusto, basta madaling tugtugin. Yun muna. So, ito, Twinkle Twinkle. Okay? Bibigyan lang naman kita. Hindi ko naman ituturo ng paisa-isa. Ang gagawin ko actually, bibigyan kita ng tips kung paano makakabuo ng isang simpleng finger pick style na tugtugin. So, unang-una, alam mo dapat yung tugtog, yung kanta, yung musical arrangement. Alam mo dapat kung ano siya, kung paano tumutunog. Finger pick style ang gusto mong gawin, gusto mong pakantahin yung gitara, gusto mo nang may rhythm, tapos kumakanta-kanta yung gitara, dapat alam mo yung chords. Mag-uumpisa ka sa basic, alam mo muna yung basic na chords para mapatugtog ang Twinkle Twinkle. So, ang chord nito, D, A, G, D. O, dyan muna tayo. So, yun, di ba? D, D, A, G, G, D. Okay? So, kinanta ko na nga eh. Ngayon, gagawin mo yung finger pick style. So, ang basic ng finger picking style, di ba? May rhythm at parang may lead na guitar, di ba? So, i-combine mo 'yon. Dahil beginner ka, i-try mo muna na nag-i-strum at the same time pinapakanta mo yung gitara. So, okay ka na sa chords. Ang D ay ito, ang pinakang bass ay 4th string na open. So, yan ang masarap marinig pagdating sa finger picking style. Tumutunog yung bass. Pwedeng plucking. Pero dahil beginner, mag-strum ka muna. Okay? Then A, siyempre ang iyong bass, 5th string open. And then G, 6th string ang iyong bass. Naka 3rd fret ang 6th string. And then balik sa D. Alright? Twinkle, twinkle, little star. Yan. Ngayon, pakantahin mo ang strings. Hahanapin mo ngayon yan. Dahil alam mo na yung tipa ng D, hanapin mo yung tono ng twinkle. Twinkle. Naandito ba sa 3rd string?
Wala. Sa second string, uy, teka, yun na yata yun ah. Twinkle. Diba? So, sa D, ano doon sa second string yung gusto mong pakantahin. And then A, diba? Hanapin mo rin. Hanapin mo yung string. Twinkle, twinkle. Uy, parang ito. Pero hindi katono nung kanina. Mas mataas dapat. So, octave. Ngayon, kung alam mo yung discarding octave, mahalagang ding matutunan yan paghahanap ng octave na nota kasi yan yung magiging shortcut sa pag-familiarize mo sa mga nota sa gitara. So, ito ang isang octave na diskarte. Ito yung sa first string. So, ayun. Kanina, D. Diba? Second string. So, first string sa A ay ito. So, ang A mo ay ito. Diba? Mas maganda, ipitin mo to. Sasama mo yung mas mataas na first string na ting, ting. Okay? Ano bang nota ito? Ito ay ito ay A din. A. So, D, ito D, yung second string, third fret, D yan, katipa. So, ito ay A din. So, D. So, pag in-strum ko yan, maganda, maliwanag dapat yung second string. And then A. Parang ganon, kinakalabit ko na. Hindi ko na pinipik ng ganon, ng kuko ko. Kinalabit ko lang ganon. Kahit ano, basta kailangan malinaw yung pinapakanta. And then, susunod, ano nga ba? G. Ngayon, gusto ko, di ba, tama? Paano ngayon yan? Andito, ang G natin dito, parang ang hirap ng so, ang gagawin ko, mag-alternative G na lang ako. Wala nang bass dito dahil ang layo ko na. So, pag natutunan mo yung KZ system, katipa, sabi ko sa inyo, marami kang basic na kailangang malaman. Etong D-shape na ito, D-shape ha, G, ito. G rin ito. Oh. Ngayon, pwede mong bitawan ito. G, ang nota na iyon. Open third string, di ba? G, di ba? E, A, D, G, B, E. Sabi ko sa inyo, kailangan nyo matutunan ang mga nota. So, ayan, binitawan ko na yung third string. Pwede ng G yan. At ang ating little star, di ba yun? Di ba yan? So, mapapatunog na natin. And babalik sa D. Kaso, naandito, di ba? Ang D natin, ito, di ba? Ngayon, sa KZ again, pwede mong gawin ito as D. Ito ay barcode na D, pero inano ko na lang siya. Finragment ko na lang siya, fragment. Para mapatunog ko tong yung tinining. So, yun. So, ganon ang nag-come up kong simpleng may kumakanta, may rhythm. So, D, A, G, ito yung D na ginawa ko. Di ba? Hindi pagmamadali ang kailangan mo. Kailangan mo ng malinaw na basic knowledge. Susunod na tayo. Little star, how I wonder na tayo, di ba? Chords ulit tayo. How I wonder. G, G, D, D, A, D. Yan. Ngayon, ang how I wonder ay ito, nakuha ko dito. So, pwede natin gawin yung ating normal na G. Di ba? And then D, wonder, katabi lang eh. Tapos bitaw. Tapos, second string. Third fret. So, naandito lang, pwede na maglaro dito ang mga chords natin. How I, D, wonder,
Ito ay A. What you, open first string yung what you, di ba? Di ba? And then, balik sa D. Dali lang, di ba? And then, ano susunod? So, D, letter G. Balik sa D, letter A. Ganun yun. D, D, G, G, D, D, A. So, asan yung mga nota? Ito na naman. Pero D, sabi D. So, ulitin natin to. Di ba? G. Ito. And then, what you... pwede ito. A. Again. D, D. G, G. D, D, A. Di ba? Parang yung kinuha ng una. Di ba? La, la. Yun. How I wonder. Di ba? Yan yung talagang kailangan mong pagsipagan, yung slowly matututunan mo saka ka magmabilis ng paggawa. So diyan ka muna and then saka mo i-try yung pagpa-pluck na, pag-finger pick na. Kumbaga, alam mo na yung notang kumakanta. Ngayon, ang i-try mo na ay yung hiwa-hiwalay ng mga strings. Pinagagana mo yung iyong plucking hand, mga fingers mo dyan. So, hahanapin mo yung pinapakanta mo, i-designate mo yung daliri mo kung saan mga strings ka dapat pumunta. Pwede mong pag-aralan yan. Maraming videos kung paano mag-plucking, paano mag-finger pick, mag-exercise ng finger picking. Pero yung basic ng pagpapatunog, ito yung video na ito, di ba? So, ayun, alam mo na ang tawag dito, ang rhythm, alam mo na yung pakakantahing strings. Practicein mo na plucking naman, finger pick style naman, di ba? Ganon. A, G, o D, dito ko ginawa. Di ba? O G, D, A, balik sa D, pero second string. O, di ba? Yun. Ayan, hanggang sa matuto ka na talaga. Di ba? So, yun, kadi pa. Di ba? Ganun yan. So, sana may natutunan kayo kay paring doon. Okay? So, ayun. Ang pinakang bottom line, take it slowly, pero surely na nagigets mo ang yung pinapanood ng mga tutorial. So, dito ka muna sa Twinkle Twinkle. Okay? Paring doon here. Rapper. Correct. Correct.